Sa loob ng maraming dekada, ang sukatan ng kapangyarihang militar ay nakabase sa dami ng sundalo, tangke at malalakas na artillery. Ngunit pagdating ng 2020, nagbago ang lahat dahil sa nangyari sa digmaan sa Eastern Europe. Kahit na mas maliit at kulang sa armas ang Ukraine kumpara sa kalaban nito, nagawa nitong labanan ng isang mas makapangyarihang bansa gamit ang maliliit na drone at makabagong teknolohiya. Dahil sa talino at mabilis na pag-adapt, ipinakita ng Ukraine na hindi ang laki ng hukbo ang basihan ng tunay na lakas sa modernong digmaan. Hindi nagsimula ang tagumpay ng Ukraine noong 2022 invasion. Nagsimula ito noong 2014 nang kunin ng Russia ang Crimea. Noon, mahina pa lamang ang militar ng Ukraine at kulang sila sa modernong kagamitan para makita ang galaw ng kalaban. Dahil dito, tumulong ang mga ordinaryong sibilyan na mahilig sa drone sa teknolohiya. Bumuo sila ng grupong tinatawag na Aerorozvedka. Gumamit sila ng mga commercial drone na kanilang minodify para makatulong sa pagmonitor ng kalaban at paggabay sa mga artillery ng Ukraine sa Donbas. Ito ang naging simula ng mas advanced na drone warfare ng Ukraine pagdating sa mga susunod na taon. Noong sinimulan ng Russia ang malawakang pag-atake noong February 2022, naharap ang Ukraine sa isang hindi patas na laban dahil mas marami at mas malakas ang armas ng kalaban. Mabilis ding naubos ang kanilang mamahaling anti-tank missiles tulad ng Javelin at Inlo, habang mabagal naman ang pagdating ng karagdagang armas mula sa mga bansang kanluranin. Dahil dito, kinakailangan ng Ukraine na humanap ng mas murang paraan para labanan ang kalaban, isang sandatang madaling gawin, mabilis gamitin at handang umatake kahit malayo ang target. Dahil sa pangangailangan, nagbago ang gamit ng mga commercial drone. Dati, ginagamit lamang ang mga ito para magmasid o kumuha ng impormasyon tungkol sa kalaban, pero kalaunan, ginawa na rin silang tunay na sandata. Ang mga drone tulad ng DJI Mavic na pang video at photography lang sana ay nilagyan ng mga espesyal na mekanismo para makapaghulog ng granada sa mga tangke ng kalaban. Dahil dito, kahit isang sundalo lang na nagtatago sa bunker at may hawak na controller o tablet ay kayang umatake at makasira ng maraming kalaban mula sa malayong distansya. Para maging maayos at organisado ang paggamit ng drones, inilunsad ng gobyerno ng Ukraine kasama ang United 24 fundraising platform ang programang Army of Drones. Hindi lang ito simpleng kampanya para bumili ng kagamitan, kundi isang buong estratehiya para pag-isahin ang militar, pribadong kumpanya at mga donasyon mula sa ibang bansa. Dahil dito, nakabili sila ng libu-libong drone at nakapagtayo rin ng mga training program para sanayin ang higit 10,000 drone pilot sa loob lamang ng ilang buwan. Isang malaking dahilan ng tagumpay ng Ukraine ay ang kanilang Ministry of Digital Transformation na pinamumunuan ni Mikhailo Fedorov. Sa halip na sundin ang mabagal na proseso ng pagbili ng gamit militar na inaabot ng maraming taon, pinabilis nila ang sistema. Tinanggal o binawasan nila ang mga buwis at hadlang sa pag-angkat ng mga parts ng drone. Dahil dito, naging mabilis ang pagkuha ng kagamitan, parang online shopping lang at nakukuha agad ng mga sundalo ang pinakabagong teknolohiya sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, habang umaasa ang Russia sa malalaking paggawaan na kontrolado ng Estado at madaling matamaan ng missile, ibang diskarte naman ang ginawa ng Ukraine. Nagtayo sila ng isang pira-pirasong sistema ng produksyon kung saan maraming maliliit na kumpanya at grupo ang gumagawa ng drone. Ang mga ito ay nasa mga basement, apartment at garahe sa iba't ibang lugar. Dahil sa ganitong setup, mahirap matukoy at sirain ng Russia ang buong production ng Ukraine. Noong huling bahagi ng 2022, naging malawak ang paggamit ng FPV o First Person View drones. Ito ay mga mabilis na racing drone na minamanmana ng piloto gamit ang VR goggles na parabang sila mismo ang nasa loob ng drone. Napakabilis ng mga ito, umaabot ito ng higit 100 km per hour at ginagamit na rin bilang sandata sa pamamagitan ng paglalagay ng RPG warhead. Dahil sa bilis at kontrol nito, nagiging parang guided missile ang FPV drone na kayang tumama sa maliliit na target tulad ng bintana o humabol sa mga sasakyang umaandar. Dahil sa pagbabagong ito sa digmaan, lumitaw ang malaking problema sa tradisyonal na paraan ng pakikidigma. Ang isang FPV drone ay napakamura lang, nasa humigit kumulang $400 hanggang $500, habang ang isang modernong Russian T-90 tank ay nagkakahalaga ng $4.5 million. Dahil dito, mas nagiging pabor sa Ukraine ang laban dahil kaya nilang sirain ang napakamahal na kagamitan gamit lang ang murang drone. Ipinapakita nito na hindi na sapat ang pagiging mayaman sa armas para manalo sa modernong digmaan. Gayunpaman, ang digmaan ay patuloy na nagbabago, kaya mabilis ding nakapag-adjust ang Russia. Gumamit sila ng malalakas na electronic warfare systems na kayang mag-jam o humarang sa signal ng drones. Dahil dito, napuputol ang komunikasyon ng piloto at drone, pati na rin ang GPS na ginagamit sa pag-navigate. Noong 2023, libu-libong drone ng Ukraine ang bumabagsak bawat linggo dahil sa invisible na electronic wall na ito. Dahil dito, napilitan ng Ukraine na maghanap muli ng bagong paraan para makasabay. Bilang sagot sa jamming ng Russia, gumamit ang Ukraine ng artificial intelligence sa loob ng mga drone.
Sa pamamagitan ng machine vision, kailangan lang ituro ng piloto ang target sa screen mula sa ligtas na lugar. Kapag pumasok na ang drone sa lugar na ginagambala ng jamming at nawala ng signal, ang AI na nasa loob ng drone na mismo ang magpapatuloy ng kontrol para itama at itulak ito papunta sa target. Dahil dito, nabawasan ang epekto ng electronic warfare ng kalaban sa huling bahagi ng pag-atake. Hindi lang sa himpapawid naging epektibo ang Ukraine kundi pati sa dagat. Dahil wala silang malaking navy, gumamit sila ng mga unmanned sea drones tulad ng Magura B5 at Sea Baby. Ang mga ito ay parang jet ski na kontrolado ng teknolohiya, may satellite navigation at puno ng pampasabog. Ginamit ang mga ito para umatake sa mga barko ng Russia sa Black Sea na nagresulta sa pagkasira ng ilang malalaking warship at pag-atras ng Black Sea Fleet ng Russia mula Sebastopol. Ngayon, dahil hindi pinapayagan ng mga bansang kanluranin ng Ukraine na gumamit ng mga long-range missile sa loob ng Russia, gumawa sila ng sarili nilang alternatibo. Gumamit sila ng long-range kamikaze drones tulad ng Lyotye na kayang lumipad ng mahigit 1,000 kilometro. Ginamit ang mga ito para umatake sa loob mismo ng Russia tulad ng mga oil refinery, imbakan ng bala at military bases na nagdulot ng pinsala sa ekonomiya at suporta ng Russia sa kanilang digmaan. Ang lakas ng Ukraine sa paggamit ng drones ay hindi lang gawa ng militar at mga eksperto kundi ng buong mamamayan. Sa tulong ng mga volunteer groups tulad ng Comeback Alive, pati na rin mga ordinaryong tao mula sa matatanda hanggang sa kabataan ay nag-donate ng pera para makabili ng drones. Dahil dito, naging parang people's war ang labanan kung saan ang mga social media post tulad ng tweet o telegram update ay kayang makalikom ng malalaking pondo sa loob lang ng isang gabi. Sa pagkuha naman ng mga pyesa sa likod ng paggawa ng mga drone, may isang tahimik na laban dito ang Ukraine. Karamihan sa mga bahagi tulad ng motors at carbon fiber frames ay ginagawa sa China na may malapit ding ugnayan sa Russia. Dahil may mga paghihigpit sa pag-export at iba pang kontrol, gumamit ang Ukraine ng mga kumpanya sa Europa at Middle East bilang tagapamagitan para makabili ng milyon-milyong pyesa ng hindi agad napapansin. Ngunit ang tagumpay sa paggamit ng drones ng Ukraine ay hindi nananatiling lihim. Nakita ito ng Russia kaya mabilis din silang nag-adapt at kinopya ang ilang strategiya. Gumawa sila ng sarili nilang production ng FPV drones at bumili rin ng libu-libong Shahid drones mula sa Iran. Dahil dito, naging parang karera sa teknolohiya ang digmaan. Kung sino ang mas updated sa software o signal system sa isang linggo, siyang may kalamangan sa labanan. Noong unang bahagi ng 2024, gumawa ang Ukraine ng isang makasaysayang hakbang. Sa pamamagitan ng utos ng Pangulo, binuo nila ang Unmanned System Forces bilang hiwalay na sangay ng kanilang sandatang lakas. Ibig sabihin, naging kapantay na ito ng Army, Navy at Air Force. Sa ganitong paraan, kinilala ng Ukraine na ang mga drone at iba pang unmanned system ay hindi na lang pantulong na kagamitan, kundi isa ng pangunahing bahagi ng kanilang depensa. Ngayon mga kapatid, bilang isang bansang naging matagumpay sa paggamit ng mga drone bilang isang mapaminsalang sandata, nagdulot ito ng malaking epekto sa mga bansa sa kanluran. Napagtanto ng NATO, Pentagon at iba pang malalaking hukbo na kahit ang kanilang mamahaling sistema ay pwedeng mapinsala ng murang swarm drones. Dahil dito, ang mga estratehiyang ginawa ng Ukraine habang nasa gitna ng digmaan ay pinag-aralan at kinopya na ngayon ng iba't ibang bansa para ihanda ang sarili sa mga susunod na uri ng digmaan. Sa huli mga kapatid, ang pag-angat ng Ukraine bilang isang makapangyarihang bansa sa paggamit ng drones ay nagpapakita na ang lakas militar ay hindi lang nakasalalay sa laki ng ekonomiya o dami ng mga armas. Mas mahalaga ang kakayahan na mag-isip ng bagong solusyon, magbago ng estratehiya at makibagay sa gitna ng krisis. Sa kanilang pakikipaglaban para mabuhay, nabuksan ng Ukraine ang isang bagong panahon ng digmaan, isang panahon kung saan ang himpapawid ay dominado na ng matatalinong makina na bunga ng determinasyon at innovation ng isang bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?